Muling nagarap si Canelo Alvarez at Terence Crawford para sa darating na laban ngayong linggo, September 14. Sinabi ni Canelo mga tol, hindi raw siya matatalo sa laban na ito. Sigurado itong si Canelo Alvarez na mauwi niya ang panalo ngayong linggo. Hindi na raw kailangan ni Canelo magbago ng estilo dahil kaya naman niya mag-outbox. Kaya niya kumounter at kaya magbigay ng pressure. Hindi na raw kailangan baguhin pa ang kanyang estilo para lang talunin si Terence Crawford dahil nakadepende raw sa ipapakitang estilo ni Crawford kung paano ito tatapusin. Dahil sa sobrang kumpiyansa ni Canelo Alvarez, sobrang masaktan ito kung ma-upset kay Crawford. Baka hindi niya matanggap at biglang ma-depress. Maraming eksperto pa naman ang nagsasabi na may tsansa talaga si Crawford sa decision. Pero malaking katanungan pa rin dito kung kayang dalhin ni Crawford ang kanyang bilis sa 168 pounds at kung kaya din niya tanggapin ang pinaka-solid na suntok ni Canelo. Kaya sa mga hindi pa nakataya dyan mga tol, pagkakataon na ito. Yung mga magagaling mag-predict dyan na mga fans, kung may tiwala kayo sa manok nyo, pwede kayong makinabang dyan. Sa mga haters naman ni Canelo Alvarez, pwede nyo nang tayaan dyan si Terence Crawford. Malay natin magbigay yan ng upset dahil kapag tatayan si Crawford ng 1,000, mananalo ka ng 3,100 pesos. Sa iba pang balita, Pete Laurente, pambato natin sa lightweight kung saan lumalaban si Shakur Stevenson at si Tank Davis. Tinanong ni Paukas si Pete Laurente kung handa na ito lumaban kay Stevenson. Sinabi naman ni Laurente, idol niya si Stevenson at si Tank Davis. Pero sa ngayon, aminado siya na hilaw pa kung itapat siya sa mga world champion caliber. Hindi lang basta world champion ang mga ito, kundi elite fighter na. Kaya aminado si Pete Laurente na malayo pa ang kanyang lalakbayin bago siya matapat sa mga ganitong boksingero. Pero sinabi naman niya, nakadepende raw ito sa kanyang promoter. Kung ano raw ang ibigay ng kanyang promoter, kailangan niyang paghandaan. Kung isang rank contender daw ang ibigay sa kanya bilang opportunity, hindi raw niya pwedeng tanggihan ito dahil pagkakataon na niya na makapasok sa ranking sa lightweight. Aminado din si Pete Laurente na hindi madali ang division na ito, lalo na ang mapalaban sa mga dekalidad na boksingero. Hindi raw katulad sa mababang division na halos mga Pinoy ang naglalaban dyan. Pero dito sa mataas na division, mahirap makakuha ng opportunity. Kaya kapag binigyan ka na ng isang pagkakataon, wag mo nang sayangin. Katulad sa ginawa kay pambansang Kamao, nabigyan ng isang opportunity. Late replacement pa siya kay Ledwaba. Yung pagkakataon na yon, hindi sinayang ni Pacman kahit late replacement. Ginulpi niya si Ledwaba kaya naagaw niya ang IBF Super Bantamweight belt. Dahil sa impresibong panalo ni Pacman, pinangarap na agad ni Pacman na labanan si Antonio Barrera. Sinabi pa ni Pacman sa isang interview noon, kapag nakalaban na raw niya si Barrera, pwede na magretiro. Dahil ito lang daw ang pinapangarap niyang malaking laban, si Barrera. Nabigyan ulit ng pagkakataon si Pacman noon kontra Barrera at tinalo niya ito ng impresibo. Yung simpleng pangarap lang ni Pacman kontra Barrera, yun pa lang ang simula ng kanyang makasaysayang karera sa boxing. Yung akala mo doon na magtatapos ang boxing career mo, pero doon pa lang magsisimula hanggang naging 8th division champion na. Okay mga tol, hanggang sa muli nating updates.